My personal opinion. Sa bansa, disclaimer lang po personal opinion lang po ito. My Ako po ay personal taga opinion. Mindanao. Regarding po ito sa sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, sa paghahati ng ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ako po, sa personal na opinion ko lang po ay sangayon po ako kasi ilang presidente na po ang nakaraan. Wala ring improvement masyado ang Mindanao kasi lahat na mga improvement nandoon sa Luzon. 70% na taxes natin napunta sa Luzon, sa nasyonal. 30% na lang dito yata sa Mindanao. Ikurap pa ng mga nasyonal doon, mga politiko. Pagdating dito, ikurap pa rin ng ibang mga ahensya at sa mga local official. Wala na. Yung mga project hindi matatapos kasi lahat na kurap. Kaya kung ako, para ma-minimize yung corruption at saka yung mabilis ang justice system at saka yung development. Kasi lahat ng mga source nandito. Isda, palay, kopra, mining, lahat halos nandito sa Mindanao. Kaya yung taga Luzon, takot silang mahiwalay kasi mawalan sila ng source. Kaya yun ang dahilan. Pero sa akin, ang personal opinion ko lang po, payag po ako na maging independent ang Mindanao. Kasi ilang presidente na po ang nakaupo, wala rin masyadong development ang Mindanao. At saka yung peace and order dito, hindi masyadong natutukan. Kagaya sa nangyari sa kapatid ko, binaril ng isang pulis. Hindi naman lahat ng mga pulis na bad, kasi marami din pulis na mga mabait at matitino. Ito lang po si Police Staff Sergeant Chris Paul Aninian Baldo. Ito lang po. Darating ang araw may karma ka rin. Chris Paul Aninian Baldo. Ako, payag ako mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas para mas mabilis yung justice system. Kasi may sarili na tayo ditong justice na hindi na tayo magpunta pa sa nasyonal. Kasi marami pang malibad sa gastos. Mag-independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Sawa na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Dahil dito, isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang press con kagabi sa Davao City, inilahad nito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit paglilinaw ng dating Pangulo, hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. There's a process in that. I think before the UN where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nang gagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Muli ring tinuligsa ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umano'y siyang nasa likod ng charter change campaign. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Tsa-Tsa.